amazing. Welcome to Christian Life Center, mga kaigsunan. This church exists because we want to love God. We want to live in the freedom of God. And we also want to lead other people in a life-changing journey with Jesus. Ngunang rason nga nung naata din mga kaigsunan. And so I want to welcome everyone. If some of you, you're coming here for the very first time, you might not know me. Wala pa nakailas ako. I am Pastor Joel Montes. I am the executive pastor of this church. And we want to welcome you to this family, this community that really love the Lord. Amen? Amen? So if you're coming here for the first time, I want to see just real quick of waving your hand at me. Kung first time ni mo or second time nga nitambong ka karon, just give me a real quick wave right now. Let me just see. Okay, over here. Can we just give them a clap? Can we just give them a CLC welcome? Thank you for coming. You guys are amazing. Salamat kayo. Before mag-end later on ang ato ang service, let me pray for you. Let me release God's blessing over your life. Is that okay with you? Amen? Amazing. Salamat sa Ginoo. We are going to continue with our series, Rescue Mission. No? We have been doing this for almost 3 weeks. Kinsa diri sa inyo walay absent 3 weeks na? Wow, palapakan natin walay mga absent. Kung naapay certification din, certified ito mo, rescuer, certified rescuer. But the reason nga nag-come up ta nga series makaigsuonan, it's because of what's happening around the world and dili makalipay ang mga panghitabo tungod kay naay mga away, naay mga gira, apektuhan ang mga price sa gasolina, sa bugas, makaigsuonan. And then every nation nga naapektuhan, apilta Pilipinas kay naatay around 4,000 siguro or even I don't know the number, correct me if I'm wrong, pero natay mga tao nga naa didto, mga pamilya, mga mama nga nagtrabaho, mga papa nga nagtrabaho, nga kinahanglan nato i-rescue balik, no? And so the government is doing something about it. Ang ubang mga government is doing something about it. They're doing a rescue mission. And in line with that, makigsuonan, nakita nato nga naay dili lang physical war, but spiritual war that is happening in the spirit. It's a battle between darkness and light, between good and evil, between Satan and God, makagsunan, that people are in between need to be rescued. Because the enemy, the devil, Satan, he wants to destroy. The Bible says in John 10 verse number 10, nga ang yawa ni abot sa kalibutan to steal, kill, and destroy. Pagpangawat, pagguba sa kinabuhi o pagpatay. Mo na ang gusto sa yawa mahitabo sa kada pamilya, kada nasod, kada tao. And yet the Bible says, but Jesus came to give us life. Say with me, life. Kinabuhi. But life and have it more abundantly. So mauni igsuon ang ato ang kasing-kasing nga kung kinsa mga biktima sa yawa o sa enemy makaigsuunan, sa lihok sa kalibutan, gusto nato tagaan o paglaom, gusto nato butangan og kinabuhi ang ilahang mga pamilya, ang ilahang pagkasila makaigsuunan. And so that's why this series right now is entitled Rescue Mission. Because the church is not just a place where we gather and sing songs, ambak ta, manghilak ta, nindot man ang feeling, nindot ang emotion. Pero ang simbahan igsuon really is here to become a rescue mission. Amen. Murag hinay man ang amen. So ang uban sa tuwa, naghunahuna nga ang church, gathering lang, simba, kanta, maminaw, paminaw, yung pagkari nila, pungko, paminaw, pauli, pabadlong. But no, we are here because we have a purpose. And the Lord is going to use us to rescue those people outside there. Amen? So, ika-third week na nato ni, ang first week, istoryahan nato nga nung gi-rescue kita, nga nung kinahanglan ta mo apil aning rescue mission. It's because, mga kaigsunan, time is short. Na ay limit ang time sa tao. Ang tao mamatay anytime, mga kaigsunan, wala ta kabalo. It's a mystery. That's why we need to share the gospel before it's too late. Ang ato mga perminting hunahuna, naapa ko'y ugma, naapa ko'y next week, naapa ko'y next month, pero what if wala na? Ikaduha makaigsunan, not just people have expiration dates sa ilang mga lawas, but also Jesus, through the signs, are coming quickly. Hapit na mo balik ang Ginoo, you'll never know. Basin unya, basin ugma,
We'll never know. That's why there is an urgency of time, mga kaigsunan, to rescue people. Number 2, last week pinag-usapan natin, why we rescue people? Because eternity is real. Tinuod ang eternity. Tinuod ang langit, tinuod ang impyerno, mga kaigsunan. Kung unsa ka tinuod ning atong ginatamakan, ginalingkuran karon, ingon ana pod ka tinuod ang langit ug ang impyerno. And people that understand that there is eternity after this life, mausab gyud ang kinabuhi, mausab imong priority, mausab imong desisyon. Kinakita naman nimo nga, after my life pala na ay priority, na ay eternity, na ay accountability, na ay naghulat sa ako dito. So everything that you do now will be changed in light with eternity. But this afternoon, we are going to talk about the heart of rescue mission. Why we are doing what we are doing. Nganong mang-rescue man ta? Dili lang ang urgency of time, dili lang ang eternity, but the heart of rescue mission. Ang kasing-kasing behind our rescue mission, mga kaigsunan. Every rescue mission, it starts with one thing. It begins with this word, compassion. Can you say it with me? A little bit louder. Compassion. Ano sa Bisaya sa compassion? Ha? Kaluoy. Ang pagbati nga naluoy ka. Pero dili lang sa kutob sa pagbati ang compassion, pero naasay lahi nga mas lalom nga pagsabot because wala lang ka naluoy niya na kay gusto buhaton tungod kay naluoy ka. Muna'y tinuod nga compassion. Dili lang ka ng, ay, kawawa. Kaluoy niya. No, compassion is going beyond that, mga kaigsunan. As a matter of fact, in the book of Jude, mga kaigsunan, chapter 1, verse 22, sabi po dito, and of some have compassion, making a difference. And some have compassion, making a difference. Compassion can make a difference. We are not just here in this world to make history. We are here to make a difference. We are not just here to make records. We are here to make a difference. We are not just here to graduate, to achieve. We are here to make a difference. Touch your neighbor. Sabi mo sa kanya, make a difference. Kanang imong life na ay impact ba? Kanang imong life na ay katuyuan ba? Nga kung mawala ka sa kalibutan, mahinumduman bitaw ka nga kinisya, tungod aning tawhana na ingon ani gyud ko. Amen? I mean, that's more than riches. That's more than anything else in this world to make a difference. Compassion. That is why mga kaigsuunan makita nato just gahapon and the other week. Grabe, sige, sunog na yung mga sunog sa Davao everywhere, no? Na yung sunog dito, sunog diri, tao-tao na. Na-realize na ako nga, kini mga fireman, mga kaigsuunan, kaya nila sudlo ng usa ka building nga nagsiga-siga pa diha. Dili tungod kay gibayaran sila. Firemen will go inside a burning building not because they are paid, but because they care. Ikaw bayaran kasi, sulod diha, it's not about the amount that they paid. It's because they care. We have some doctors in this room right now. Ang ubang mga doctor din tawagan alas 12 sa kadlawon, alauna sa kadlawon, mangmata ta, muadto ta dito sa ilaha. Doc Raymond is also here from emergency. Nganong buhaton na nila? Not because they love to wake up those kind of hour or convenience sa ilaha. No, because they felt compassion. I've seen mothers and fathers in this room, mga nursing mom, dinhi makaigsuunan, mangmata og alas 3, alas 4 sa kadlawon, magtimpla, magpulaw, magpadidi sa bata. Dili tungod kay trip lang nimo buhaton na, no, because love nimo ang imong anak og buhaton nimo ang tanan para niya. That is compassion. Can I hear an amen? And I discovered something about Jesus, makaigsunan, and it is so powerful because Jesus did not just preach. Jesus did not just
did miracles, but Jesus felt compassion. And as a matter of fact, mga kaigsunan, the mission of Jesus was fueled with compassion. Just like any other these people, compassion make a person act to do something. Did you see that? Did you get that? Compassion make a person make the move. Dili ka mulihok kung wala gyud kay compassion, kaluoy nga gibati sa imong kasing-kasing. Wala na yung nag-amen. Mauni si Jesus. Mauni ang gasolina ni Jesus. Dili ka under si Jesus kung walay gasolina. Ug ang iyahang gasolina, ang iyahang kaluoy. Pastor, mahala ang gasolina, oy? Yes. Because when you have a compassion, it's never about you anymore. Dili naman ikaw. Sila naman. Tama? Pastor, asa nagsugod ang compassion? In the book of Matthew, this is where compassion started. The Bible says, when Jesus saw the crowd, say with me, saw the crowd. Sa dihang nakita ni Jesus ang bagang duot sa katawhan. Ingon pa ganin nila, crowd, bagang duot sa katawhan. Sa Bisaya. Crowds. Crowd. The Bible says, Jesus had compassion on them. Grabe ang iyang kaluoy sa diyang nakita niya ang mga katawhan. Nagsunod-sunod na yung mga pagkinahanglan. Pero dili lang, wala lang niya nakita ang crowd, nakita niya ang condition sa crowd. It was not just the crowd, but the condition of the crowd, because Jesus himself said, this crowd are harassed, they are helpless. And then, iyahanggi example ang isa katupa, makaigsunan hayop, they are like a sheep without a shepherd. So Jesus didn't just saw the crowd, he also know the condition of the crowd. So compassion starts in seeing, having the right perspective, having the right eyesight on seeing people. Pag makakita batag katawhan makaigsunan unsang ato ang mabati. Kasi si Jesus, pag nakita niya ang katawhan, lahi ang iyang nabati, he felt compassion on them because they are helpless, they are harassed, they are like sheep without a shepherd. Wow. Today, makaigsunan, I want to become like Jesus. I want this church to become like Jesus. Salamat sa 5 ka amen. I want to have the heart of Jesus. And that's why Jesus, his ministry is so successful, but his ministry, the size of his ministry, was not determined according sa kadaghan sa nagsunod sa iya, ha? According sa kadaghan sa milagro nga iyahang nabuhat. The size of his ministry was determined not by the size of the crowd, but by the size of his heart. And I want as a church, CLC, we will be known as a church, not as a big church because we have great crowd. Lately sa amuang agkuha sa atong statistics sa tibuok CLC sa tanan from Davao and entire Mindanao, niabot na ang tanang taga CLC almost 10,000 congregation. Palapangan natin si Lord for that. And it's getting bigger and bigger, makaigsunan. But I don't want us to be known sa atong size tungod sa kadako sa atong congregation. I don't want us to be known sa size sa atong building. I don't want us to be known tungod sa kadako sa atong project. No, I want us to be known sa kadako sa atong kasing-kasing. Kuhitay mo tapad kung nabanay kasing-kasing kay muragwa man. Muragwa may nag-amen, inatapag nimo, imitapag nimo kasing-kasingay ni karon. Kaya ang imuhang panlantaw mo reflect kung unsay naa sa imong kasing-kasing.
Oo. One time, mga kaigsuunan, si Jesus in the book of Luke chapter 15, can we just go there? In Luke chapter 15, Jesus began to have fellowship. The Bible says in Luke chapter 15, verse number 1, klaro kay nga, kanang di na bitaw kabasa, imuana naman. By the way, farsighted ay ko di muana ko di na ko kabasa, so kinahanglan ko muana. Okay? Look at this. Luke chapter 15. Tax collectors and other notorious sinners. Tanawa ha? Tax collectors and other notorious, wala na dihan lahi na ano. Tax collector and other notorious sinners often came to listen to Jesus' teaching. Attracted kaayo ang mga tax collector, kini mga tax collector, mga tikasan ni. Oo. Notorious sinners, kabalo na ka sa notorious sinners. Nagsagol-sagol diha. Kawatan, libakero, katsbori. Kaya ba katsbori? Burikats ba? Prostitute. Kini mga notorious ni mga known sinners. But the Bible says they often love to go and be with Jesus. Gusto nila makikuban kang Jesus kanunay. No? Hallelujah. Lahira gid si Jesus, LRJ, lahira jud. Pero naay mga tao nga lahi ang pananaw. In verse number 2, the Bible says, this made the Pharisees, the teacher of religious law, complain that he was associating with such sinful people, even eat with them. Look at that. So naay mga Pharisees, Sadducees, mga religious people, mga kaigsunan nga lahi ang ilahang panlantaw. Kay pagtanaw nila kang Jesus, naunsa man ning tawhanan ni? Bright man unta. Makahimo man untag milagro. Kuyaw kay iya mga panudlo, pero ngano ang iyahang ginakauban, mga notorious sinners, mga tax collector, mga notorious, mga ilado sa among lugar nga mga makasasala. Kini pa, makig-dinner pagid siya. Makigkaon pagid siya. In other words, it's not just an acquaintance, it's a close fellowship. Because religious people have a problem with how they see people. Religious people see their sins, but Jesus see their souls. Come on. That is why how you see matters. How we see people is a game changer, mga kaigsunan. How we see people reflects our compassion. If the religious people see sinners, we see precious souls for Jesus. Alam mo ginawa ni Jesus? Sabi niya, naghatag si Lord og usa ka istorya. Suppose there was a man with 100 of sheep. Di ba? Kasi nakadungog na ani nga istorya. Nga naay usa ka shepherd nga naay 100 ka buok nga mga tupa. Pero ang isa nawala. Di ba? Di ba? Kabalo man tani no? And then Jesus said nga, gibilin niya ang 99 para pangitaon ang usa. Oo, di ba? And then sa dihang nakita na niya ang usa, gitawagan niya ang tanan niya mga friends, mag-celebrate tang tanan. Tapos niya na si Jesus ingon ana pud ang nahitabo sa gingharian sa Ginoo sa dihang ang usa ka kalag nga nawala mubalik sa iya. And most of the time, mga kaigsuunan, ato ning gina-preach bitaw tungod kay gusto nato masabtan nato nga bililhon ang kalag, nindot kayo ni. And that's actually correct. But kung imong tan-awon ang entire context, si Jesus iya ning gitudlo para tudloan ang mga relihiyoso nga mga tao kung unsa ang compassion. Amen? He was trying to teach these religious people that this is compassion is all about. It's not just seeing, it's not just feeling, but it's about doing something.
Are you here? Touch your neighbor, say, compassion can make a difference. So today as a church, mga kaigsunan, let us be known not because we have a big church, but because we have a big heart. Tungod sa kadako sa atong kasing-kasing, kaya nato i-accommodate ang tanan. Amen. Ang tanan may igsuon nga nanginahanglan sa Ginoo. That is why makita nimo sa atong church, walay label mga kaigsuonan. Come as you are. Come as you are. Anhi dinhi. Kinsa man ka, dawaton ka ni Lord. Basang imong kasing-kasing, gusto mo surrender kang Lord, dawaton ka ni Lord. Walay gina-reject si Lord, mga kaigsuunan. Compassion. Say with me, compassion. Now, how compassion will start? Again, it starts by seeing. It starts when we have the right perspective, the right vision. So I want to teach you 3 things about the word see. S-E-E. Okay? Muna yung atong istoryahan on how to have compassion. Unang-una, S stands for stop. E stands for examine. Another E stands for engage. When Jesus saw the multitude, He was moved with compassion. So number 1, say with me, stop. Oh, ingnan tapat mo, stop. Hunong sa. Take it slow. Ay pagdali. Hunong-hunong pod pag may time. Because Jesus, He stopped for those people that other people ignores. That's compassion. You stop for people that other people ignore, makigsunan. Nakigkaon siya, kauban nila. He sit with them, nangutana siya, o kumusta mo? O ikaw, kumusta ka? Ani. He communicate with them. He eat with them. He communicate with them. He fellowship with them, mga kaigsunan. You need to stop. Listen to me. Compassion will always requires time. Compassion gives time. Muhatag yun kag oras, mga kaigsuunan. Daghan kay mga tao nga hurting, guba na ang kasing-kasing, guba na ang kinabuhi, pero dili na makit-an sa mga taong di kahunong. Hurting people cannot be seen by busy people. Kasi ang tanaw nila sa mga tao, they are interruption. People are interruption. Problema ra na. Di ta mag-apil-apil, ana. Kanda na, mag-apil-apil, ana. No, people are not interruption. People are actually our mission. That's why lahi si Jesus makaigsuunan. Because if you are busy, you will not see. Woohoo! That's a good rhyme right there. Murag nagagana akong mga rhyme karon sa akong English kwan. If you are busy, you will not see. You will not see the real condition of these people. Tanawa ra gud ninyo, Jesus stopped mga kaigsuunan. Jesus stopped and dined with this tax collector and notorious sinners. Jesus even stopped, mga kaigsunan, to have a conversation with the woman in the well, nga naay issue, nga naay unom ka banas. Banas ha, kidaghan man bana. Right? Imagine na si Jesus, busy kayo na. Ikaw daw, biluwason nimo ang tibok kalibutan, tulo lang ka tuig. Kay nagsugod man si Jesus, 30 siya, di ba? Tama ba? Ang uban makabasag Bible. 30 man si Jesus nagsugod sa iyang ministry, di ba? Tapos on 33, gi-crucify siya, di ba? O so 3 years lang siya nabuhi. Pero ang iyang impact hangtod karon. 3 years lang. Ang iyang impact hangtod karon. 3 years lang. Ikaw dugay na ka nabuhi, wa pay impact. Impactong nahitabo. 3 years lang, oh. Pero dapat si Jesus sa 3 years busy kay siya.
Dapat dili mo siya makita nga makikistorya one-on-one. Kay busy kay ko, dapat na ako'y conference diri schedule. Dito na po another conference, mentoring dito. Tapos diri ka nang, wala na ko'y time. Dapat si Jesus, perminti ni makita nagdagan. Nagsakay. Nagkarawahi. Nag-eroplano. Pero makita ni mo si Jesus, simply, baktas-baktas lang. Di mo makita nagdagan. Di mo mabasa si Jesus nga si Jesus nagdagan padulong sa templo kay na late na siya. Right? He's just simply walking, chilling lang. Dili ka dito paspas nga lakaw, hinay ra to nga lakaw. Ngano kabalo ko? Kay naabtan pa siya sa nagkamang. Remember you the woman with the issue of blood? Nagkamang man to. Wa nay kusog sa 12 ka tuig pero naabtan gihapon niya si Jesus. Sa inataba mo, kaya lagi mo maabtan si Jesus. Naghulat si Jesus, nagpahinay-hinay si Jesus para nimo. And just, abtako. Anak na siya. Busy dapat, pero Jesus is busy, but dili siya ma-busy when it comes to people. Jesus has time for people. Jesus has time to talk to the woman in the well. Grabe itong ilang conversation. Dugay-dugay ko to, taod-taod ko to. Napay babae nga murag pag-abot ni Jesus, murag alanganin pag siya. Kinsa man ka? Ano na si Jesus? Gaya kog tubig, be. Ano na siya? May ka-7 man siguro ka. Ay, grabe ko na huna. Ako rani ha, kay nakaunom na baya siya. So syempre, nana siya trust issue. Amen. Nana siya trust issue. Pag ano ni Jesus, tubig be. Ang sayo niya, di ba dapat dili ta mag-istoryahan kay Hudiyo ka, Samaritan man ko? Still So sayo ni Jesus, kung kailan lang ka kung kinsay nangayo nimo, basig ikaw ang mangayo sa akong tubig. Na ako, ano si Jesus, na ako itubig nga pag imong imnon, di na ka mo balik din hiugma para mo kabo. Ano siya? May nga tubig ko eh. Pengi naman. Di ba? Actually, ang punchline ni Jesus dito ato ni siya, marga nga ano, Miss, uhaw ka ba? Bakit? Tubig kasi ako. Jesus made a conversation. Gihunungan pa niya si blind Bartimaeus, na si Bartimaeus saba kayo. Jesus, Son of David! Jesus, Son of David! Wala man siya gipansin. Nisinggit pag siya pagtarong, Jesus, Son of David! Si Jesus ni hunong gibalikan si Bartimaeus, giayo. Gihunungan ni Jesus ito mga naay mga leprosy, mga kaigsuunan. Nga halos ang kamot, di na makita ang kamot. Ang ilong, nabalhin na diri sa aping. Now, when you have leprosy at that time, dili ka pwede mo doon miski kinsa, and yet Jesus stopped and touched these people and healed them. Command and give the word. Go to your priest and show yourself clean. Grabe ka amazing ni Jesus. Nisakay pa gani sa barko, giagian ang grabe kaayo nga balod, giagian ang grabe kaayo nga storm para munaog lang i-rebuke igsuon ang tao nga na demon possessed, tapos musakay na pag barko, balhin na po sa lain. Napay time si Jesus ana. Woo! I wanna be like Jesus. I wanna be like Jesus na talaga. Grabe! Saka busy, but never too busy for people. Touch your neighbor, sabi mo sa kanya, Jesus will never be too busy for you. Jesus will always have time for you. Jesus stop. Jesus look. And Jesus listen. Stop, look, and listen. Amen? Amazing kayo, no? How about us? We need to have the compassion just like Jesus. Thank you, Lord. Let's stop ignoring people. Let's start
giving time to them, asking them, kumusta? That leads to my second point, mga kaigsunan, examine. So don't just stop, but begin to examine them. Jesus said, suppose there is a man that has 100 sheep. Jesus examined. They are like people. They are harassed. They are, helpless. So Jesus examined them. In other words, compassion understand the real condition of the people. Kada tao igsuon na ay kondisyon. Natay mga issues. Natay issues of heart, issues of life. We all have different kinds of condition. And Jesus know the condition. Ihaganing gipakita igsuon nga ang isa ka karnero nawala. No? Kung mawala ang isa ka karnero, mahibulag gina siya igsuon sa iyahang flock, sa iyahang turil makigsuon. Ano say mahitabo? Kadto nga karnero helpless, di nakauli, masaag, prone sa danger, kaunon sa wolf or lion or tiger nga naa dito mga wild animals. Di siya kabalo, asa siya mukaon, muinom. Luoy kayo. Gipakita na ni Jesus ang condition sa lamb, sa sheep. Tapos niya na si Jesus, nga kita nga mga tao, ang atong condition na sama-sama po sa isa ka sheep, makaisunan sa isa ka lamb. Nga ang mga tao daw samag, we are helpless. We are harassed. We don't have direction. We are spiritually lost. We are confused. Daghan ang panghitabo sa atua. And so when you examine people, you begin to see the real condition of their heart. Can I hear an amen? Compassion is asking the right question. Ano man guni siya? Paspas kay ta mo judge kung wala tay compassion. Paspas kay ta mo bitiw og mga words pag wala tay compassion. Compassion is asking this, ngano kaha ingon ana siya? Nganay compassion? Nganong kaha na ingon ana na siya? Unsa kaya yang ginaagian karon? Hello? You don't judge the behavior, first you know the condition. Because people behave a certain way because they are going through something. You have no idea kanang imong tapad, kanang imong kaila, naa na nay ginaagian, gusto na mo give up. Pero tungod kay wala nimo na examine ang iyahang kondisyon, abi nimo okay ra siya. Kay sige ra siya katawa pag siya ra isa. Delikado na na. Kita di ba? Di ba? Ang first question first question, kumusta ka? Ang tubag? Okay ra. Mga bakakon. Right? Kita mga Pilipino, dili man ta confrontational. Oh, dili ta makadiretso. Kaon kasi mong balon na iniagi. Bay, mga onta. Busog pa. Pero kutoy na.
Ah. Sa pangutanon nimo sa kumusta man ka, ang normal na tubag sa mga Pilipino, okay ra gyud ko. Pero actually, ginaistorya gyud nato na nga okay ra kay gina-convince nato na atong kaugalingon nga okay ra gyud ko. Okay na ko. Okay ra ko. Nya iagi na lang nato sa atong lalom nga ginhawa. Okay ra ko. Tama? Pero ang compassion is this, the second question. Yung totoo. Kumusta ka? Yun ang second question. Yun ang compassion. Hindi. Bro, sis, friend, be honest, totoo. How are you? How are you? How's your relationship? How's your life? How's your finances? How's things going for you? Kumusta? Can I help you? Can I extend something na makatabang sa imuha para na ilay breather gamay? I'm here. I just want you to know I'm here. Because compassion is not feeling. Compassion is doing something what you feel. Amen? Kung kitang tanan naalang-ana, way maglisod natong tanan. Pero mga hambugira magudta nga di ta gusto magpakita sa tanan nga na weak na di ay ta. Kay feeling nato pag i-release nato tanan, kantsawan dito sa barkada, tuga bitaw ka. Awa, pikat nimo. Dili makigsunan. When you are so humble enough and say, I need people. I need the Lord. I need help. Amen? If you need help, say it. Ayaw umuma. Okay ako. Muna magsakit akong dughan sa mga tao, bita nga makita ni mga feeling nila nga ang solusyon sa tanan kay undangon na lang ilang kinabuhi, pero wala sila kabalo nga wala na undang ang problema, napasa lang adto sa uban. Makasubo. Pero mauna ang atong kasing-kasing nga matabangan nato ang tanan. So pikpikay mong tapad bing na nga, okay ra gid ka. Mantaya kay motulo ang luha na. Kinigit si Pastor Joel ba? Mapatay na kinisa pa si Pastor Joel ba? No. Ganon talaga mga kapatid eh. You have to know the real condition. Kay kung dili ka makabaluon sa iyahang kondisyon, dili ka matabangan. Muadto kag doktor. Dok, pa-check up ko. Unsay magibati? Tagnaa. Way ana, dok. Katawas Dok Raymond, no? Di ba, Dok? Ato ka dito. Dok, ikaw madapin ako yung nga doktor. Ito sa pila na years nag-practice. 20 ka tuig na. Sige. So may gibati ni mo? Tagna Sige na be. Obo. Obo. Di ba? Ano tagna? Obo. Obo. Masay sakit na ka, Dok. Obo. Mura na isang istorya. Kabalo ba ka nga, when people open up their life to you, you have to treasure it. Amen? Ayaw na pag ang tao mag-open up sa imong life, ayaw dahil na, Karon, I know your deepest secrets. Na anak ko'y alas. Di ba? Karon ka. I-blackmail dahil ni mo. Asa? Ako i-post? Ayaw! When people trust you with their life, be a good steward to it. Amen? That's compassion is all about makaigsuunan. Caring for them. Loving them to the extent that you want to do something to help them. Just like Jesus, He know the real condition of these people. Number 3, in compassion,
is begin to engage. Compassion goes after the one. When Jesus told this story to the people, He was actually teaching the religious leaders kung unsa man gid ang tinuod nga compassion makaigsuonan. At the start, murag dili nimo masabtan nganong biyaan man ang 99 para sa isa. Nonsense man kayo. Ikaw, pangitaon nimong piso, kung na kay 1,000, nawala ang piso, pangitaon ba rin nimo nang hanap man kay 999? Dili na, nonsense kayo. But Jesus said, this shepherd loves that one sheep that he is willing to leave the 99 in an open field. In other words, na ay magbantay po sa ilaha. Just to look for the one. Look for the one, makaigsuonan. Because compassion is measured not on the 99 but on the one. Listen to me ha, paminaw. Kung kaya nimo biyaan ang usa, kaya nimo biyaan ang 99. Pero kung kaya nimo higugmaon ang usa, kaya nimo higugmaon ang 99. If you can love the one, you can love everyone. Amen? Touch your neighbor, say, if you can love the one, you can love everyone. Muna makita nimo sa atong church, we are so focused sa matag-usa sa atua that compassion goes out for the one. Pagitaa ang usa. Wala ta mo gina-encourage nga, oh, sige, paglukat mong ticket at tumog China, at tumog Iraq, at tumog Iran, at tumog kuan, pagwali mo dito. Now, if you have the means and if you have the capacity to do it, hala, buhata. Pero din sa church na ito, mga kaigsunan, we are just simply encouraging you to find the one. Na kay one friend, na kay one family, na kay one office mate, na kay one classmate. Nakabalo ka na wala siya. He is lost, he is suffering, mga kaigsunan. And that one could be the sheep na nawala ni Lord o tabangan ka. That's compassion. If you can do it for the one, you can do it for everyone. Usahay, dili mo sink in sa ato mga kaigsuunan kay nganong pangitaon pa man ang usa nga naa may 99. It doesn't make sense. Yes, until katong isa nga nawala ikaw. Diha na mo sink in tanan. Bitaw no kay kung ako ang nawala nya, di ko nila pangitaon lain na pod oy. Kung karon na ay announcement nga nawala akong anak, isa sa akong anak nawala, biyaan ta mong tanan pangitaon ako siya. Kaya nga naman, importante man to siya. Na-recent na hitabo sa Davao nga nawala tong 15 kabuk nga mga fishermen or mga wala gina-recover sa ilaha katulang gig-isa. Sad kayang story makaigsunan, pero some of us, kaya rin nato itong kalimtan. Kaya rin nato ito kanang, move on na lang ta, kaya wala naman to rescue mission, search and rescue na lang man to, o recovery rescue na lang to. Pero ang pamilya, I believe so, nga hangtod karon sige gihapog panuktok siguro sa Navy, kung asa man nga mga Coast Guard nga, please, kada adlaw pangitaa. Kay sila man ang apektado. Mas kusog ang emotion, ang compassion kung ikaw ang apektado. Mao na nga nonsense nga biyaan ang 99 para pangitao ng isa kung ang isa dili ikaw. Kung ikaw tong isa, magsige ka kampo, pangita ako ninyo. Ama? Could it be makaigsunan nga imuhan ng isa ka classmate, imuhan ng isa ka best friend, imuhan ng isa ka office mate. Salamat sa Ginoo kay ang uban sa inyo gidala gid ninyo ang inyong isa dinhi karon. Palapakan nato si Lord sa mga nagdala. Oh. Ug i-encourage ta mong tanan. What if kitang tanan? Wala ta mong i-encourage nga maghimo mo dako kayo nga movement, kuyaw kayo,
sakay mog jeep, tapos inyo ang walihan tanan, or bago mag-open ang SM Mall, magwali sa... Okay, na may mga tao nga nagabuhat, ana, pero ikaw, igsoon, can you just find one person, karong tuiga, ayaw humana, pwede mangita kag usa ka ng usa lang na imong idala, balik sa Ginoo. Can you do that? Or even next Sunday, pwede nimo dalhon next Sunday nga, friends, sabay ta. Ikaw tong nawala nga ako gipangita ba? Sabay ta. Because if you can do it for the one, you can do it for everyone. Amen? That is why compassion, mga kaigsunan, is selfless. It's about other people. I'm gonna end here. So many of us, we've been thinking, how do I live my life? Unsaon ako pag kinabuhi? Unsaon ako pag, buhat ni ani-ani? The Word of God begin to make it plain sa tuwa in the book of Micah 6 verse number 8. The book of Micah 6 verse number 8, sabi dito, but He's already made it plain how to live. Giklaro na ni Lord. Giplansya na ni Lord. How are we going to live? He's already make it plain how to live. How to live? What we do, what God is looking for in men and women is quite simple. Simple lang. Ana si Lord, do what is fair and just to your neighbors. Be compassionate and loyal in your love. Don't take yourself too seriously. Take God seriously. This is how we live. God already make it plain, mga kaigsunan, and simple. How to live our life? Simply by loving other people. Compassionate and being loyal. And don't take yourself seriously. Dili tanan sa kalibutan, ikaw. Dili ikaw ang center sa solar system. Amen. Wala dito nagsulti sa Bible, in the beginning, you. It says, in the beginning, God. Amen? So take God seriously. And when you say take God seriously, it means, Lord, I want to have your heart. I want to feel how you feel. I want to love how you love. Because the size of my heart matters. Brothers and sisters, compassion will make a church explode and grow in multiplication. Compassion is what makes discipleship sustains. Amen? Compassion is what makes the kingdom of God advance. Compassion is our fuel for our mission. Pag walay gasolina, di kaandar ang sakyanan. Ang imong kasing-kasing, imong kinabuhi, ikaw ang sakyanan ni Lord para ma-reach out ang ubang mga tao. Pero kung way gasolina ang imong kasing-kasing ug kaluoy para nila, di gina mo andar ug muadto. Muhimo ra nag-excuses, pastor, mahal man ang gasolina nga imong gipangayo. Di nako kaya mabutangan ang akong kasing-kasing og compassion. Nganong maluoy man ko nila sila, wa magani naluoy nako. Right? Yeah. Mao nang hindrance sa kasagarang tao nganong dili sila mo reach out sa uban kay sila mismo ang tabanganan. Ug kung kita igsuon mauna perminti atong hunahuna, wala gyoy maluwas or wala gyud tao nga madala natong balik sa Ginoo. Kini dapat ang imong hunahunaon. Pila kaha ka tao ang pareha sa ako ang ginaagian karon? Pila kaha ang tao karon nga pareha sa ako ang problems karon? Why? Because ikaw ray makasabot kung unsang ilaha pong giagian. Salamat sa hinay nga amen. God will comfort you on the comfort you have received from Him.
That's what the Bible says. He is the Father of compassion. He comforts you on the comfort you have received. In other words, kung unsa ang pagiging compassionate ni Lord sa imuha, nahimo pud kang compassionate sa uban. Kung unsa ka gi-comfort ni Lord, ingon ana pud, hallelujah, i-comfort ni Lord ang imong kinabuhi. Could it be ng imuhang circumstances kalon is a bridge to your calling? Could it be nga kung asa ka karon na problema, diha actually ang tawag ni Lord sa imuhang kinabuhi? Because God can effectively use you to a journey, to an area nga dian ka, gikan og diin ka na himong effective og nahimong overcomer. Can I hear an amen? Kung gikan ka sa broken family, could it be nga ginagamit ka ni Lord to reach out the broken families? Kung naa ka sa financial difficulties, could it be nga diha ka gamiton ni Lord para i-release ang blessing ni Lord sa imong kinabuhi para mahimo kang testimony ngadto sa uban, giunsa nimo pag-overcome ning tanan. Pero ayaw og quit. Kay basin dili nimo makuha ang imuhang testimony. Could it be nga ang imuhang testimony mo kay igsuonan gikan ka sa adik-adik, gikan ka sa daghan lang butang, and then the Lord transform you? Could it be that that is where God placed the compassion in your heart? Mas maka-feel man gud ta kung atong naagian. Can I hear an amen? Mas lahi ang atong compassion, ang atong kaluoy kung kita mismo gikan diha. And that is why your circumstances is always connected to the call of God in your life. Amen? So kung naa kay ginaagian karon, cheer up. Ayaw pagkalugmok. Ayaw ka discourage. Ask yourself a question. One day, i-share gihapon ako ni sa uban. Amen? One day, ikikwento ko na lang to. One day, magiging booklet ito. Magiging aklat ito, magiging libro ito na babasahin ng iba para ma-inspire. Because God will comfort you in the same comfort that you have received from Him. Amen? Thank you, Lord. Hallelujah. Kinatapan mo, see. Stop, examine, engage. Can we all stand up to our feet tonight? Hallelujah. Thank you, Lord. Did you receive something? Thank you, Lord. Thank you, Lord, for speaking to our hearts. Thank you, Lord. I have a question. Do you have that one friend? Do you have that one family? Do you have that one barkada that needs the Lord? Here it is. Anong gagawin mo? See. Stop. Take time this week. Take time for the one. Take time to stop. Take time to say, hey, I'm here. Ayaw kahadlok, dili ikaw ang musulbad sa problema. Muna itong kahadlukan permente, pastor na, ako ang musulbad sa iyang problema karon. Dili ka Ginoo. Ayaw pagpakaginoo. Pag mo open up sa siyang problema sa imo, friend, yun na akong problema. Kita gusto na to, solusyonan na yung tanan. Dili ka Ginoo. Pag mo open up sa nanay ko, appear ta friend, pariha day ta friend. Oh, hilak mong duwa. Ampo mo sa Ginoo. Stop. Importante, you are there for them. Amen? Examine. Don't judge right away. Don't condemn. Examine the real situation. Engage. If you can do something about it, do something about it. Kung ang imuha lang kaya sa pinakakaya nimo is just to give a tap and a hug and a prayer, that's enough. If you can go beyond, wonderful.
But at the end of the day, mga kaigsunan, people remember kung kinsa ang niuban sa ilaha sa panahon sa problema. Amen? Tanan ni mong achievement, ni champion ka og pickleball, ni champion ka og ana nga lula, makalimtan ra gihapon ka. Pero di nimo makalimtan ang nibisita sa imuha sa hospital, di nimo makalimtan ang nagpadala sa imuha og manggo sa inyong balay kay nakahilantan ka. Di nimo makalimtan tong nagdala sa imuha grocery kay di nakakahawa sa inyong balay. Di nimo to malimtan tong tanan. Pero malimtan to nimong pinaka-cute, pinaka-gwapo, malimtan nimo to tanan. Amen? Now, kitang tanan naka-experience naman nga kita ang gitabangan. Pero nagtuo ba ka karon nga pwede ka gamiton sa Ginoo nga ikaw na pod ang motabang? Amen? Ikaw na pod. Lord, use me to help people. And blessing will just come. Ang blessing man ni Lord na ay purpose. Di ka pwede panalanginan ni Lord sa wa lang. Uy, na ako'y panalangin karon para asa na? Para mag-Japan. Praise God, nindot, okay na siya. Pero ang panalangin ni Lord, naagin na assignment. When God bless you, there is an assignment behind that blessing. So ang first thing imong buhaton, pag makadawat kag panalangin, Lord, para kang kinsa ni. Ayaw dahil na nga, ako ni. Vikings na po doon niya. Ask God, Lord, para kang kinsa ni. Because you don't need a lot. You just need enough. Di mo kinahalang sobra. Amen? Di mo kinahalang sobrang sinina. Natin mga nasunugan din niyo, tagaig sinina. Abli ka sa imong aparador. Wa naman ko'y sinina, oy. Kadaghanan na si mo sinina, si mo atubangan. You don't need a lot. You just need enough. We just have to have compassion in our hearts. Ayaw na hulatang magira pa ang kalibutan, magira pa ang Pilipinas, God forbid, mga kaigsunan. Saka ng tanang palaliton. Karon magsugod ta. Makabaluta nga mo extend sa atong kamot nga musultig. I wanna bless you. Amen? Are you blessed today? Did you receive something? Come on, if you receive something from the Lord today, clap your hands for Him. Woo! Tapos pikpika imong dughan. Ana ng pakpak karon, ana ng pakpak. Thank you, Lord. Hallelujah. Puso, ingatan. Amen. As I promised, I want to pray for all the first time. Okay? If this is your first time or second time, I want to pray for you. Okay? So at the count of 3, lahat na nag-invite, lahat ng first time, second time, pwede punta po dito sa harap. I just want to pray real quick sa inyo. Okay? 1, 2, 3. Come on. Let's give them a round of applause for all our first time. Hello. Hi. Come. First or second time. Thank you, Lord. Palakpakan natin. Come on. A CLC clap. Wow. Grabe. Asa manigikan. Di ka masiguro nag-Ironman ni silang tanan. Praise God. Amazing. You can extend over here. Napadiri. You can extend over there. Amazing. God is so good. God is so good. Wow. Wow. Siguro next Sunday, abot na siguro diri, no? Welcome. Gusto ta mo ila-ilahon kada isa sa inyo pero wala namang koy oras, no? Pero salamat kay sa inyo ang pag-anhi. Kung nalipay ko, mas nalipay si Lord nga naa ka. Thank you kayo. Seryoso mi nga makig-connect sa imo ha. Makigrelasyon sa inyo ha. Kay nagtuo mi nga naay dako kay nga plano si Lord para ninyo. Yes. And tonight or this afternoon,
Ang nag-invite sa imuha, dugay kaniya giampo. Mana pasalamatin na nag-invite sa imuha. Kaya giampo ka na. Wala na ni-invite sa imuha kay baita kay wakoy kuyog ba? Ikaw masahin na ako. Siguro ang unang rason ingon ana, pero gi-invite ka na tungod kay una giampo ka na niya. Nag-ampo na isa sa imuha. O ikaw pa nang tubag sa among pag-ampo. Kay kini nga church na adinhi para mutabang sa tanang tao nga mabalik ang ilang kasing-kasing ngadto sa Ginoo. And I pray nga karong orasa masabtan nimo ang pinakadakong regalo ni Lord nimo. Ang pinakadakong regalo ni Lord sa imuha isang imuhang eternal life. Can you say it with me? Eternal life. We know that John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Kana nga verse mo na ang kasing-kasing sa Bible. Kung imong basahon makaigsunan ang tanang verse sa Bible, gikan sa Genesis hangtod sa Revelation, imo na siyang i-divide. Ang pinaka-divide ang pinakatunga ana is John 3:16. The heart of the Bible. For God so loved you that He gave His one and only Son for you. That whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Unsa nang eternal life, pastor? Eternal life is the gift of God. Nga kung mahuman ang atong life dinhi sa kalibutan, sure gyud ta nga makig-uban ta sa yaha sa langit. Man akong pangutana karon, sure na ba ka? Lalom ang ginhawa. Murag dili pas. Ingon ana po ang akong tubag sa una. Anak kog pastor, pero dili ko sure nga malangit ko. Kay kabalo ko nga daghan kay kog sikreto o binuhatan nga mga sala. Pero kini ang maayo nga mga balita. Walay sala nga dili pwede mapasaylo sa Ginoo. Walay pinakalalom nga samad nga dili pwede maayo sa Ginoo. Kini lang importante. Imong isurrender sa iyaha. Ang sala lang nga dili mapasaylo sa Ginoo, kanang sala nga wala nimo gisurrender niya. So when we say, Lord, pasaylo ako. Dili na ko kaya luwason ang akong kaugalingon. Ang langit, Lord, dili na ko kaya maabot kung wala gid ka. And when you do that, open up your heart. Dawaton nimo nga si Jesus ang namatay sa cross para sa imong sala, sa akong sala. Si Jesus ang namatay sa cross para punishment sa ato ang sala. The Bible says, there is an exchange that happens. Gihatag ni Lord ang iyang kinabuhi sa imuha ug ang imong sala iyang gikuha o gilansang sa cross. Ang tawag nato ana divine exchange, nag-swap mo ni Lord. That's why the Bible says we have been saved by grace through faith. Pinaagi sa pagtuo. Accept the Lord into our hearts. Whoever believe, unsa man imong gituohan nga si Lord ang namatay sa cross para sa imuha, nga giangkon niya ang imong sala, nga siya ang naparusahan para sa imong sala, ug pinaagi ni ana igsoon, ikaw ang nakadawat sa eternal life. Murag unfair, no? Nga siya, pero dapat kita. Ang tawag nako ana grace of God. Nadawat nimo ang dapat dili nimo madawat. Dili man nimo dapat dawaton to. Pero gihatag ni Lord sa imuha. Kini ang pangutana, dawaton ba nimo ang eternal life? Amen? Andam ba ka nga ispasulod si Jesus sa imong heart starting today? If that's your prayer, can you bow down your heads with me and close your eyes? Sa simple og sincero nga pag-ampo, can you say this with me? Lord Jesus, karong orasa, nakabalo ko na ako makasasala. Dili na ako kaya luwason ang akong kaugalingon. Lord, pasaylo ako sa tanan akong kasalanan. Akong ginasurrender nga kanimo tanan. Lord, ablihan na ako ang akong kasing-kasing ug ako kang ginaimbitar nga mahimong Ginoo ug manluluwas para kanako. Lord, gikan karon akong ibutang ang tanan nakong pagsalig
nga naha kanimo. Salamat sa pagpasaylo, pagdawat, o paghigugma kanako. Akong dawaton ang eternal life na imong regalo para kanako. Ug gikan karon ang akong kinabuhi para nagyud sa imo. Salamat, Jesus. Mao ni akong pag-ampo sa imong pangalan. Amen. 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 Thank you, Lord. Amen. Wow. Simple prayer. Pero kung sincere imong kasing-kasing, the Bible says, today, you become a child of God. Amen? Today, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, and the new has come. Amen? Bag-o na kang binuhat diha sa Ginoo makaigsuonan. So, tulo ka butang ang akong gusto pahimo sa inyo ha. Okay? Number 1, kung wala kay Bible, pagpalit. Or pag-download sa imong apps. O basaha ang Book of Mark. Mark. Kay diha ang pinakamubo, igsuon nga summary sa gibuhat ni Jesus dinhi sa kalibutan. Number 2, naay nag-invite sa imuha dinhi. Ingna siya unya nga gusto nako nga mabalaan pagyud ang plano ni Lord sa akong kinabuhi. So naatay ginatawag nga life journey. Ipa-journey mo sa life and you're going to see na, maudi niya ang plano ni Lord sa akong life. So connect sa tao nga nag-invite sa imuha. Nana sila yung life group or small group wherein it can help you grow in the Lord. O number 3, dinhi ninyo gidawat si Jesus sa inyong heart. It means mauna niya inyong spiritual family. Okay? Ako, part ko sa Montes family. Montes family. Pero karon part na mo sa spiritual family sa CLC. So, gikan karon, we are now brothers and sisters in the Lord. Amen? At the count of 3, talikod ta igsoon, we're gonna welcome everybody. Sige po, 1, 2, 3, come on! Palakpakan natin sila. Thank you, Lord. You can now go back to your seats. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. God is good. God is good.